Noong nakarang araw, pumunta tayo sa Borongan City para kumuha ng certified true copy ng titulo ng ating kliyente. At noong nasa registered of deeds na tayo, dalawang ating kinuha na certified true copy. At ang sabi ko, mabilis ang transaksyon niya yon. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang certified true copy ng titulo at ano ang kalagahan nito pagdating ng ganitong public document. So, ito na, kabayan. Linagyan po natin ng papel para for the protection of our client. At ito na ang tutorial natin. Mapapansin natin kaagad na ang pagkakaiba ng dalawang titulo kasi yung isa ay Tagalog. Yung isa naman ay wikang English. So, ang latest ngayon ay yung wikang Tagalog. So, pero parehas lang ito genuine and authentic na titulo. Ang makikita ninyo sa gitna ay yung kabuuhan ng titulo ng lupa, parehas sa original certificate of title na hawak ng kliyente. At makikita din natin itong mga markings dito na green markings ay ang nakalagay dito ay Land Registration Authority Certified True Copy Verification Form. So nakalagay dito at makikita nating meron mga markings dito sa may gilid at ito din meron din ditong barcode at normally kung sino ang nag-request ng certified true copy, andito po yung pangalan natin. Now, ano naman ang kalagahan ng pagkuha ng certified true copy ng titulo? Minsan sinagot ko na ito sa aking unang mga vlog. Pero for purposes of this tutorial, para din doon sa mga hindi pa alam na mga OFW, kailangan talaga alamin nyo kung kayo ay bibili ng lupa para sa inyong paggamit or future investment. Mas lamang kung may alam ka. Ika nga. Una, ang tinatawag na clean title sa lupa ay isang term na ginagamit sa pagbili at pagbenta ng real estate properties. Ito ay tinutukoy sa isang titulo ng lupa na walang anumang mga legal na issue o ibig sabihin malinis na papel. Pero bagamat may hawak na titulo, hindi pa rin ito ganap na walang problema. Mga annotations at encumbrances sa likod mismo ng titulo ng lupa. Ang mga encumbrances at annotation ay nasa doon mismo sa pangalawa o pangatlo o pang-apat na page. Ito yung mga annotation na mortgage o nakasangla ang titulo sa ibang tao o sa bangko. Pangalawa naman ay may kaso na o may notice alias pendens. Ang ibig sabihin ay may kaso po ito sa korte. Pangatlo naman ay ang section 7 na ang ibig sabihin ay may nang reconstitution ng tulo o binago na dahil siguro sa nawala ito o na sira sa bagyo na reconstituted na siya. Ang pang-apat naman meron third party claim. Para malinis ang ating papel o dokumento ng ating titulo, dapat lahat kansilado na o nakakancel na lahat ng mga annotations or encumbrances na nakalagay doon mismo sa likod ng titulo. At dito na lang nagtatapos ang ating topic for today. Sana makatulong sa inyo. Please like and share. Damo ang salamat.